Napapansin mo ba, kaibigan, na sa buhay natin ngayon, halos hindi na tayo mahiwalay sa ating mga cellphone. Halimbawa na lang sa akin, dala-dala ko lagi yung aking cellphone. Kaya pag may notification gaya ng inquiries o message sa YouTube at sa Go Mission, ay agad ko ito sinasagot. Kapag mahal mo sa buhay yung tao na tumatawag sa'yo, naku, automatic yan, nasasagutin mo, di ba? Kahit gaano ka pa ka-busy. Tama ba? Pero may mga tao din na kapag nakita natin na tumatawag sa atin, naku, dead ma lang. Kahit na hindi naman tayo busy, hahayaan na lang nating mag-ring hanggang matapos yung pagtunog. Tama ba? Kaya lang, tingnan mo ito at pag-isipan natin, paano kung ang pagtawag na paulit-ulit mong naririnig sa puso mo ay hindi galing sa isang kaibigan, hindi galing sa katrabaho o kliyente? Paano kung ang tawag ay galing mismo sa Diyos? Nakakatakot isipin, di ba? Maring naririnig natin yung ringing tone, pero hindi tayo tumutugon. Maring naririnig natin ang salita ng Diyos, pero hindi tayo nagre-respond. Kasi baka nasanay na tayong i-miss call lang ang tawag ng Diyos. Ibigan, nung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus at nagsuko ng buhay sa Kanya, ikaw ay binago na niya. Nilinis, pinatawad, inampon bilang Kanyang anak. Kaya nga ang ating series ay Built Different. Ginawa ka ng iba ng Diyos. Iba ka na sa nakakarami. Ibinukod ka na ng Diyos. At sa pang-apat na session ng ating series na ito, ay pag-uusapan naman natin na ikaw ay tinawag ng Diyos. Bakit importante na malaman natin ito? Kasi hindi sapat na malaman na binago tayo ng Diyos, kundi kailangan nating malaman ng purpose kung bakit ka binago. Ang unang dahilan ay binago ka ng Diyos dahil mahal ka niya at gusto niyang ibalik ang naputol niyang relasyon sa iyo dahil sa kasalanan. At pangalawa, binago ka niya kasi ikaw ay tinawag niya o called out. Binago ka niya at patuloy na babaguhin pa kasi ikaw ang kanyang ambassador o representative dito sa lupa. Hindi mo kasi marerepresent ang Panginoong Yesus kung ikaw ay hindi nagiging Christ-like. Sabi sa 2 Corinthians 5:20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Wow! Ang ibig sabihin ng sugo sa English translation ay ambassador. Ikaw at ako ay tinawag na maging representative ng Diyos para sa iba. Ibig sabihin, gagamitin ka ng Diyos para abutin ang mga naliligaw upang makipagkasundo sila sa Diyos. Kaya nga, tanungin natin ito sa sarili, kailan ka nagpagamit sa Diyos para pakiusapan ng ibang tao na bumalik sa Diyos? Kailan ka huling nagbahagi ng kaligtasan sa ibang tao? Kaya nga, hindi lang tayo chosen, kundi called. Kasi may purpose. Meron tayong gagawin at meron tayong bahagi sa plano ng Diyos na pagliligtas sa mga naliligaw. Tingnan mo, ang mission na binigay sa atin ng Panginoong Yesus. Sabi sa Mateo 28:19-20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ang ibig sabihin niyan, tayo yung sinasabihan, hindi lang yung mga alagad noon. Ito ay para din sa atin ngayon. Ang sabi, humayo daw tayo. Ang sabi, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaibigan, kapag tinawag ka, may bit-bit kang layunin na dalhin ang iba sa Panginoong Yesus at turuan silang sumunod. Kuya Mike, mahihain ako. Hindi ako marunong. Kaibigan, huwag kang matakot. Sasamahan ka ng Panginoong Yesus. Tingnan mo, pangako niya. Sabi niya, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Tapos, hindi ka lang sasamahan, kundi bibigyan ka pa ng power. Sabi niya sa Acts 1:8, subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig.
Kaibigan, tinawag ka ng Diyos at dahil tinawag ka niya, sisiguraduhin niya na sasamahan ka niya at bibigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo para maging matapang at effective na witness niya kahit saan ka man magpunta. Kaya nga, maselan yung topic natin patungkol sa pagtawag ng Diyos kasi minsan hindi natin nauunawaan kung ano ba talaga ibig sabihin na maging disciple o tagasunod ng Panginoong Hesus. Gusto natin maging Christian pero ayaw nating maging disciple. Gusto natin ng blessing pero ayaw natin ng calling. Gusto nating maligtas pero ayaw natin ng pagpapasakop sa Lordship ng Panginoong Hesus. Gusto nating tawagin na anak ng Diyos kapag may kailangan lang tayo sa Kanya. Pero ayaw nating mabuhay bilang anak ng Diyos na representative niya para sa iba. Lalo na kapag nariyan yung mga temptation, minsan ayaw nating isabuhay yung pagiging anak ng Diyos. Kaibigan, hindi tayo niligtas ng Panginoong Hesus para lang maging religious attendees, kundi tinawag niya tayo para ang character niya ay makita sa buhay natin. Kaya kaibigan, kung pakiramdam mo ngayon habang nakikinig ka, parang malayo ka sa Diyos, parang ang dami mong missed calls sa Diyos, o parang ang dami mong sablay, naku, tapusin mo yung mensahe na ito kasi mahal ka ng Diyos at kung tutugon ka sa calling niya sa iyo, babaguhin ng Diyos ang iyong buhay. Isang buhay na nagbibigay ng glory sa Kanya dahil tinutupad mo ang panawagan niya sa iyo. Magandang araw mga kawotji! Praise God! At nagkita-kita na naman tayo. May good news ako, every Sunday 6 PM na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. Okay, balik tayo sa topic. Kung tinawag tayo ng Diyos para maging representative niya para sa mga taong nililigtas niya at ginagawang alagad o disciple, ay paano naman tayo mamumuhay bilang mga tinawag ng Diyos o ambassador ng Diyos? Una, remember who you are. Pangalawa, declare what God has done. At pangatlo, live honorably among others. So una, remember who you are. Alalahanin mo kung sino ka sa paningin ng Diyos. Napakahalaga nito kasi kapag nakalimutan mo kung sino ka, madali kang mamuhay na parang wala kang tatay sa langit. Makakalimutan mo na ikaw ay tinawag at may layunin kang dapat tuparin sa iyong buhay. Sabi sa 1 Peter 2:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Sa panahon na ito, si Pedro ay sumusulat sa mga Kristiyanong nakakalat sa iba't ibang bahagi ng Roman Empire. Sila yung mga taong madalas tratuhin na outsiders. Minamaliit sila, sinasaktan at inuusig. Parang sinasabi ng mga tao sa kanila na kung kabilang ka sa disciples ng Panginoong Hesus, ay abnormal ka. Hindi ka kabilang sa kanila at hindi ka katanggap-tanggap sa kanilang lipunan. Kaya marahil ang tingin nila sa sarili nila ay walang kwenta. Kaya pinalakas ni Pedro yung kanilang mga kapatid. Sabi niya, kayo ay lahing pinili. Parang sinasabi niya sa kanila na ang identity nyo ay hindi nakabase sa background, hindi sa social status, hindi sa lahi o nationality, at hindi sa mga failures nyo. Kundi ito ay nakabase sa pagpili at pagtawag ng Diyos sa inyo. Sa verse 9, makikita natin ang ating identity. Una, ayon sa talata ay tinawag tayong lahing pinili o chosen people. So, ang ibig sabihin pala ay
Hindi ikaw ang unang lumapit sa Diyos. Hindi. Kundi siya ang pumili sa'yo. Grabe, sobrang nakaka-bless nito na ang Diyos ang nag-initiate para iligtas tayo. Kasi isipin mo, kung ang kaligtasan natin ay nagsimula sa sarili nating initiative, kung nakadepende ito sa sipag natin, sa bait natin, sa galing natin, o sa lakas ng self-control natin, naku, sigurado, matagal na tayong bumagsak at sumuko. Kasi kapag napagod ka, kapag nagkamali ka, kapag natokso ka, o kapag nanlamig yung pakiramdam mo para sa Diyos, ay matagal na sanang tapos ang relasyon mo sa Diyos. At ang masaklap nito ay mamumuhay ka na sa matinding takot at anxiety buong buhay mo. Kasi iniisip mo hindi ka na anak ng Diyos kasi nagkasala ka at sumablay. At ang iniisip mo kasi nakasalalay sa akin yung aking kaligtasan. Nakasalalay sa performance ko yung relationship namin ni Lord. Pero dahil ang Diyos ang gumawa ng initiative, praise God, ang kaligtasan mo ay nakasalalay sa kanyang faithfulness at hindi sa iyong mga ginawa at hindi ginawa. Bakit? Kasi pinili ka nga noon kahit hindi ka pa gumagawa, kahit nasa kadiliman ka pa. At wala ka pang pakialam sa kanya. At kahit nakita niya na lahat ng gagawin mong kasalanan hanggang sa dulo ng buhay mo, ay pinili ka pa rin niya. At nag-commit pa rin siya na bayaran ng kasalanan mo sa krus. Kaya yung kaligtasan mo at yung pagiging anak mo ng Diyos, hindi yan nakasalalay sa performance mo, kundi nakasalalay sa Diyos na pumili sa'yo. Nag-decide na siya noon pa. Kaibigan, yan ang nagbibigay sa atin ng matinding security at assurance. Ang security mo ay hindi kung gaano mo kamahal ang Diyos. No. Ang security mo ay kung gaano ka kamahal ng Diyos. Kaya kapag nadadapa tayo at nagkakasala, ang tamang response natin ay hindi yung lumago at magtago dahil sa hiya o takot na baka bawiin ng Diyos ang pagpili niya sa atin. No, ang response natin ay mabilis na lumapit agad sa Kanya at magsisi. Bakit? Dahil alam nating hindi nagbabago ang isip ng Diyos sa mga taong pinili niya. Kaibigan, tandaan mo ito, hindi Kanya pinili para lang itapon kapag nagkasala ka, kundi pinili ka niya para mahalin ka at baguhin ka niya hanggang sa dulo ng iyong buhay, hanggang magharap kayo ng Panginoong Yesus. Pangalawang identity natin, tayo raw ay mga maharlikang pari o royal priesthood. Maharlika kasi kabilang ka sa pamilya ng hari. May dignidad ka. Pari kasi may purpose ka. Tinawag ka para maglingkod sa hari at ilapit ang ibang tao sa kanya. Kaibigan, ang isang blessing bilang pari ay binigyan ka ng privilege na tumayo sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Ikaw yung nagiging tulay. Dinadala mo ang mga pangailangan ng pamilya mo, pangailangan ng mga kaibigan mo at ng mga naliligaw sa pamamagitan ng panalangin at pagpapakilala sa Diyos sa kanila. Kaya kaibigan, kung pakiramdam mo ay naging makasarili ka sa pananampalataya mo lately, na ang prayer mo palagi ay, Lord bless me, at wala ka ng concern sa mga taong naliligaw sa paligid mo, kaibigan, inaanyayahan kita na magsisi. Lumapit ka sa Diyos at sabihin mo, Lord, patawarin mo po ako kung nakalimutan ko na ako ay maharlikang pari. Gamitin mo po ako para sa mga taong nilagay mo sa buhay ko. Pangatlong identity natin ay tinatawag tayong isang bansang hinirang o holy nation. Ang ibig sabihin nito ay set apart tayo kasama ng ating mga kapatiran. Hiniwalay tayo para sa Diyos, kaya hindi na tayo aayon o magko-compromise sa takbo ng mundong ito. At ang pang-apat, tinawag tayong bayang pag-aari ng Diyos. Ibig sabihin, personally, ay inaangkin ka ng Diyos na Kanya. Ikaw ay hindi na kabilang sa mundong ito. Ang ibig sabihin ng pagiging pag-aari sa talata ay ikaw ay espesyal na kayamanan na binili sa napakamahal na halaga. Ang pinambayad niya ay ang sariling dugo ng Panginoong Yesus. Kaya kapag tinignan ka ng Diyos para sa Kanya, ikaw ay hindi kagamitan. Ikaw ay hindi isang numero. Pag tinignan ka niya, ikaw ay hindi isang aksidente. At lalong hindi ka isang empleyado o project
na kapag pumalpak at nawalan ng pakinabang ay basta na lang itatapon at papalitan. No! Para sa kanya, ikaw ay anak, ikaw ay minamahal, ikaw ang kanyang tinatanging kayamanan na hinding-hindi niya isusuko o i-give up. Ito ang nagbibigay sa atin ng confidence dahil sa pag-aari na tayo ng Diyos. Kaya kung gusto mo matagumpay na matupad ang calling ng Diyos sa iyo, alam mo kaibigan, remember who you are. Kasi kapatid, kapag nakalimutan mo identity mo sa Diyos, ay magiging dahilan ito para hindi mo magawa ang purpose mo. Halimbawa, kapag nakalimutan mo kung sino ka, magsisimulang kainin ng ambisyon at trabaho ang buong pagkatao mo. Baka isa kang empleyado na naghahangad ng promotion o isang professional na lunod sa paghahabol sa pera, sa sobrang kagustuhan mo na mapatunayan na magaling ka sa iyong boss o sa mga kabatch mo na malalayo na yung narating, nagiging aliping ka na tuloy ng career mo. Nakakalimutan mo na ang Diyos ang tunay na nagbigay sa iyo ng kakayahan. Kaya kapag na-bypass ka sa promotion o nagkamali ka sa isang malaking project, anong mangyayari? Guguho na rin ang mundo mo. Bakit? Kasi ginawa mo ng identity ang trabaho o ang sweldo mo, imbes na ang pagiging anak ng Diyos. Minsan pa nga baka matukso ka ng mandaya sa oras o manira ng kapwa mo katrabaho para lang umangat. Kasi nakalimutan mo na ikaw ay isang bansang hinirang, set apart para gumawa ng tama at marangal. O kaya naman, minsan, sa dami ng nakikita natin sa social media, mga pamilyang parang perfect, mga taong laging nagtatravel sa mamahaling lugar, mga bahay na ang ganda-ganda. Kaya tuloy, kapag nakalimutan mo, ikaw ay maharlikang pari, ikaw ay anak ng Diyos, ang bilis mong ma-insecure. Umiiksi yung pasensya mo sa asawa mo dahil pakiramdam mo, hindi niya nabibigay yung ideal na buhay na gusto mo. Napagbubuntunan mo tuloy siya ng galit. Pati ang mga anak mo, nasisinghalan mo. Kasi feeling mo, ang gulo-gulo ng buhay nyo at ng bahay nyo kumpara sa iba. Nakakalimutan mo nang maging daluyan ng biyaya at pagmamahal sa sarili mong tahanan kasi kinain ka na ng comparison at kinain ka na ng inggit. Kaya kaibigan, remember who you are. Sa Luke chapter 19, si Zaccheo ay kilala sa lugar nila. Hindi dahil banal siya, kundi dahil makasalanan siya. Oo, mayaman siya bilang tax collector. Pero, dala-dala niya yung bansag at condemnation ng tao sa kanya na magnanakaw ka, korap ka, at mandaraya ka. Pero tingnan mo, nang dumaan ng Panginoong Yesus sa kanilang lugar, alam niya na si Zacchaeus ay inaabangan siya sa taas ng puno. Pero tingnan mo, hindi sumigaw si Lord ng, "Hoy, magnanakaw! Hoy, korap at mandaraya! Bumaba ka riyan." No, hindi. Tinawag niya sa pangalan niya si Zaccheo. Luke 19:5, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, "Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Grabe, alam ni Lord ang kasalanan niya at lahat ng pinaggagawa niya, pero hindi siya nakatingin sa kasalanan ni Zaccheo, kundi nakatingin siya sa taong minamahal niya. Tinawag niya si Zaccheo sa pangalan niya. Grabe yung implication nito kasi ang ibig sabihin, pinalaya siya ng Panginoong Yesus mula sa identity ng kahihiyan patungo sa bagong identity na binigay sa kanya ng Diyos. Siya ay kabilang na sa kaharian ng Diyos. Luke 19:9, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Kaibigan, kung nakatali ka sa masamang pagtingin ng iba sa iyo, tandaan mo ito, mas matimbang ang calling sa iyo ng Panginoong Yesus kaysa sa calling ng mundo sa iyo. Kaya kahit gaano ka pa ka-ordinaryo sa paningin ng iba, kahit pakiramdam mo wala kang narating, pakinggan mo ang sinabi ni Charles Spurgeon, "The poorest woman or man on earth loving Christ is of a royal line." Kahit daw ang pinakamahirap na tao sa mundo, basta nagmamahal kay Kristo, ay nabibilang sa dugong bughaw ng langit. Kaibigan, alahanin mo, nakabilang ka sa maharlikang pamilya ng Diyos. Kaibigan, imagine mo na ipinanganak ka sa isang sobrang yaman na pamilya. Yung tipong billionaire status. Kung gusto mo ng bagong kotse, bibigay agad sa iyo. Kung gusto mo magbakasyon ng isang linggo sa Europe, no problem. Kahit anong gusto mo, makukuha mo at mapapasa iyo. Kaya lang, marami sa atin ang hindi naman ganun yung sitwasyon. Baka nga, pamasahe lang natin papuntang trabaho ay kulang pa. Pero kaibigan, ang truth is, in reality, we are in a far better place.
Bakit? Dahil tayo ay mga royal sons and daughters of God. Tayo ay mga anak ng hari at bilang mga anak niya, pwede tayong humiling ng mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ano yon? Kapayapaan, pag-asa, pagbabago ng pamilya at kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Walang bilyonaryo ang makakabili niyan, pero iyan ay libreng ibibigay ng Diyos sa iyo. Sabi sa Ephesians 3:20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Kaibigan, ayon sa talata ay kayang ibigay ng Diyos ang mas higit pa kaysa kaya nating hilingin at isipin. Alam mo, may isang prinsipyo sa leadership na nagsasabing, we act from our identity. Kung sino tayo, doon manggagaling ang pagkilos natin. Kung alam mong ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka kikilos na parang talunan. Hindi ka mangangarap ng maliit para sa kaharian niya. Kaya nga, tatanungin kita ngayon, how do you want to make your world a better place? Ano mga pangarap ang iniligay ng Diyos sa loob ng puso mo para sa pamilya mo at sa mga taong naliligaw na dinadala sa iyo ng Diyos? Sino ang mga taong gusto mong akayin at isama sa langit? Kapatid, ikaw ay called out. Huwag kang makontento sa maliit na bagay. Lumapit ka sa iyong Ama. Ask and keep on asking and see what God will do for you. So, paano ba tayo mamumuhay bilang mga tinawag ng Diyos? Bilang kanyang ambassador. Una, remember who you are. Kaya lang, hindi ka hihinto dito kasi ang sunod na tanong ay, kung ako'y pinili at maharlikang pari, ay ano yung aking gagawin? So, ito yung ating ikalawang point. Declare what God has done. Ipapahayag mo kung anong ginawa ng Diyos sa iyo at sa sangkatauhan. Kapag alam mo na kung sino ka sa Panginoong Yesus, kapag naranasan mo ang lalim ng grace ng Diyos na nagligtas sa iyo, ay hindi mo na kayang manahimik. Kaya nga ako nagtatanong ka sa sarili mo kung bakit ba parang wala akong passion na magbahagi ng kaligtasan sa iba. Wala akong passion na magpatotoo at ibida ko ang Diyos sa lahat ng ginawa niya sa aking buhay. Naku, baka mamaya ay hindi mo nararanasan ang grace o biyaya ng Diyos sa iyo. Kaibigan, ang pusong totoong nakaranas ng kaligtasan ay mapupuno hindi lang ng pasasalamat ang puso niya, kundi mapupuno din ang puso niya ng passion na sabihin sa iba ang naranasan niya sa Diyos. Alam mo, kapag nakaranas tayo makakain ng isang masarap na pagkain sa isang lugar, tapos mura pa, tapos napakaganda pa ng service, ay naku, hindi mo maaring hindi sabihin sa iyong kaibigan. Tama ba? Hindi mo maaring ayain siya roon. Minsan pa nga, sasabihin mo, sama ka sa akin, treat kita. Kasi gusto mo maranasan niya yung sarap ng pagkain doon sa natuklasan mo. Ganon din sa ating spiritual na buhay. Sabi sa Psalms 34:8, taste and see that the Lord is good. Grabe, tikman mo daw kung gaano kabuti ang Diyos. Kaibigan, pag natikman mo at naranasan ng pananahan ng banal na spirito sa iyo, kapag natikman mo at naranasan ang kapatawaran niya sa lahat ng kasalanan mo, kapag natikman mo na walang reason para mahalin ka ng Diyos, pero minahal ka pa din niya, kapag natikman mo na dati walang direksyon ng buhay mo, pero ngayon nakikita mo ang ginagawa niyang paggabay sa iyo sa pamamagitan ng kanyang araw-araw na pakikipag-usap sa iyo, ay nako, hindi ka pwedeng hindi magkaroon ng passion na ibahagi siya sa iba. Ang reason kaya ako nagbabahagi sa inyo ng mensahe ng Diyos ay hindi dahil gusto ko ng audience, hindi dahil gusto ko magpapansin, hindi dahil gusto ko sumikat, kundi dahil natikman ko ang kabutihan ng Diyos. Natikman ko na pwede ko pala makausap ang malaking Diyos ng personal. Kaya nga, ang purpose na sinasabi ng Diyos matapos kang maging lahing pinili at maging maharlikang pari ay upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Wow! Kung ano ang natikman mo mula sa Diyos, kung ano ang naranasan mo mula sa Diyos, ay yun ang ipapahayag mo sa iba. Ang sabi ay, ipahayag natin ang mga kahangahangang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Kaibigan, patay tayo spiritually dati. Nasa kadiliman tayo. Diretso tayo sa hell kapag namatay tayo. Pero nung nanampalataya tayo sa Panginoong Yesus, ay inilipat niya tayo mula sa kadiliman papuntang liwanag. Sabi sa Colossians 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ang ibig sabihin,
yung pagliligtas ng Diyos sa iyo ay kahanga-hanga dahil walang magmamahal sa atin ng gaya ng pagmamahal ng Diyos. Kahanga-hanga ang ginawa niya na bilang Diyos na napakataas at napakalaki ay nagkatawang tao para lang bayaran ng kasalanan ng kanyang mga maliliit na nilikha. Mga taong makasalanan at hindi naman naghahanap sa kanya. Kahanga-hanga kasi ako dati, nag-attempt ako na magbago pero hindi ko kinaya. Bumalik pa din ako sa alak, bumalik ako sa pornography, bumalik ako sa pambababae. Pero nung nanahan ng banal na spirito sa akin, ay binago niya ako sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kahanga-hanga. Kaibigan, kung naranasan mo ang kaligtasang ito at naranasan mo ang pagbabago ng Diyos sa iyo, ay ipahayag mo din ito sa iba. Kuya Mike, ibig ba sabihin nito, kailangan lahat ng tao mangaral sa stage? Kailangan ba lahat tayo mag-preach sa kalsada o kaya gumawa ng content sa internet para mag-share? Ang sagot dyan ay hindi. Hindi lahat ay tinawag para maging full-time na tagapangaral sa pulpito. Pero lahat ng binago ng Diyos, lahat ng nakatikim ng kabutihan niya ay tinawag para maging tagapagpahayag ng kanyang kabutihan sa sarili nating mga lugar. Kung ikaw ay nasa tahanan mo, ipahayag mo siya sa iyong magulang, asawa at mga anak. Kung ikaw ay may trabaho, magpahayag ka sa mga kasamahan mo sa trabaho. Hindi mo kailangan maging pastor at magturo sa pulpito, kundi kung saan ka nilagay ng Diyos ay magpahayag ka ng kaligtasan doon. At yung nabahaginan mo ng kaligtasan ay sila ang imit mo linggo-linggo. Turuan mo sila makipag-usap sa Diyos araw-araw. Turuan mo silang sumunod sa Diyos. I-model mo din sa kanila ang itsura ng isang taong may lumalago at nagmamahalang relasyon sa Diyos. Ipanalangin mo sila. Kukwento mo ang mga testimony mo na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Kung ikaw ay may gift sa pagtuturo at nakita mo na pwede ka sa online ministry, ay humakbang ka ng may pagsunod. Ipahayag mo ang Diyos sa social media. Kung ikaw ay hindi pa bahagi ng isang discipleship group or mission group, ay mag-register ka upang maging kabahagi ka ng ating M-groups. Bakit? Kasi yung patotoo mo tuwing meeting ay gagamitin ng Diyos para magpalakas din ng mga kasamahan mo. Kung ikaw ay member pero hindi ka pa nangungunan ng isang mission group, ay magpa-register ka na upang ikaw naman ang mag-akay sa iba. Alam mo, nabibless ako sa mga nag-testimony sa Wednesday equipping natin kasi sabi nila, sa simula ay takot na takot sila maging mission group leader kasi hindi daw sila marunong, hindi daw sapat ang kaalaman nila. Pero nung nagsimula na sila, ay sa kanila naranasan yung power ng Diyos at joy na maggamit ang buhay nila para sa kaligtasan at spiritual growth ng iba. At pag tinitignan nila yung kanilang sarili, hindi sila makapaniwala na malayo na pala ang pinagdalan ng Diyos sa kanila. Kaya kaibigan, taste and see that the Lord is good. Paano? Sumunod ka sa calling niya na magpatotoo sa iba at mararanasan mo na kasama mo ang Diyos sa iyong buhay. Kaya sinabi nung tanyag na mangaral na si Charles Spurgeon, every Christian is either a missionary or an imposter. Mga kapatid, di mo kailangan maging perfect speaker para mag-declare ng ginawa ng Diyos. Bakit? Kasi hindi theology ang hinihingi sa iyo ng Diyos. Ang hinihingi niya sa iyo ay ang iyong sariling kwento kung paano ka pinalaya ng Diyos, kung paano mo naranasan ng kaligtasan, katapatan ng Diyos at transformation sa buhay mo. May isang mag-asawa na halos maghiwalay na dahil sa sobrang bigat ng problema. Nagkaroon ng pagtataksil sa kanilang relasyon at nabaon pa sila sa utang dahil sa pagkaka-addict ng lalaki sa online sabong. Nung kasagsagan ng 2022, wasak na wasak ang pamilya nila at sa paningin ng mundo, wala nang pag-asa yan. Pero dahil na-encounter ng lalaki ang biyaya o grace ng Diyos, nagkaroon siya ng totoong pagsisisi. At ang asawang babae sa tulong ng banal na spirito ay piniling magpatawad. Ito ay isang bagay na imposible kung sa sariling lakas lang nila ang gagamitin. Alam mo ngayon, itong mag-asawang ito ay nag-host na ng marriage counseling at nililid nila ang mga couples na discipleship groups at ang message nila sa iba ay napakasimple. Kung nagawang buuin ng Diyos ang pamilya namin, nasirang-sira, kaya rin niyang ayusin ang sa inyo. Kaibigan, kailangan ng mga taong naliligaw ang ganitong testimony o pagpapahayag kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi ang ating testimony ay nagpapalakas ng pananampalataya ng isang tao na totoo ang Diyos at siya ay nagmamahal sa atin. Kaya nga sabi ni C.S. Lewis, hindi mo ito pwedeng itago.
A man can no more diminish God's glory by refusing to worship Him than a lunatic can put out the sun by scribbling the word darkness on the walls of his cell. Imagine mo, may isang tao na nakakulong sa isang madilim na selda, tapos sa sobrang galit niya o kawalan ng katinuan, kumuha siya ng uling at isinulat niya ng malaking-malaki sa pader ng kulungan niya ang salitang kadiliman. Tapos sumigaw siya at sinabing, wala ng araw, pinatay ko na ang araw. Ang tanong, napatay ba niya talaga ang araw sa labas? Nabawasan ba ang init at liwanag ng araw dahil lang sa sinulat at sinigaw niya sa loob na selda? Syempre hindi, di ba? Ang araw ay patuloy na sumisikat, nananatiling mainit at nagbibigay ng liwanag sa buong mundo kahit ano pa ang sabihin o gawin ng taong yon sa loob ng kulungan niya. Kaibigan, ganyan ang kaluwalhatian o glory ng Diyos. Kapag pinili nating huwag magpuri o kapag pinili nating manahimik na lang at huwag magpatotoo tungkol sa kabutihan niya, alam mo, hindi natin nababawasan yung pagka-Diyos niya. Hindi siya nababawasan ng power. Hindi siya nasasaktan na parang bumababa ang ego niya dahil hindi natin siya pinupuri. No. Ang Diyos ay Diyos. Purihin man natin siya o hindi, siya ay dakila pa rin. Kaya nga kung di mo siya ipapahayag, sa totoo lang, hindi naman ang nawalan ay ang Diyos, kundi ang nawalan ay yung mga tao sa paligid mo. Kapag hindi tayo nagpapatotoo, ninanakawan natin ang mga tao sa paligid natin ng pagkakataong makita ang kanyang liwanag. Ninanakawan mo ng pag-asa yung katrabaho mo, yung kaibigan mo, o yung kamag-anak mo na sana ay nagkaroon na sila ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon sana sila ng buhay na meaningful at gumaan ang pakiramdam nila at nagkaroon ng kapayapaan kung narinig lang sana nila kung paano ka tinulungan ng Diyos. Nawalan ng chance yung mga taong sana ay magiging bahagi ng isang discipleship group na makita ang grace ng Panginoong Hesus dahil lang sa pinili mong sarilinin yung testimony mo at ang mabuting balita. Kaya kaibigan, declare what God has done. Ito ang dahilan. Kaya kanya pinili. Sabi niya sa John 15:16, hindi kayong pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Kaibigan, pinili ka ng Panginoong Hesus hindi lang para pumunta sa langit, kundi para humayo at magbunga. So, paano ba tayo mamumuhay bilang mga tinawag ng Diyos? Bilang kanyang ambassador. Una, remember who you are. Pangalawa, declare what God has done. At pangatlo, live honorably among others. Ibig sabihin, hindi sapat na alam mo kung sino ka. Hindi rin sapat na marunong ka magsalita patungkol sa Diyos. Pero kailangan din makita sa pamumuhay mo na totoo ang sinasabi mo. Ang ibig sabihin, makikita dapat ang ebidensya sa iyo na totoo ang sinasabi mo sa iyong ugali, sa iyong choices, sa iyong reactions, sa iyong purity, sa integrity, sa forgiveness at sa pag-respond mo sa pressures ng buhay. Dito makikita kung talagang binago ka na ng Panginoong Hesus. Hindi ka naging perfect pero nakikita na sa buhay mo ang malaking kaibahan kaysa dati. Tingnan mo, sabi ni D.L. Moody, the overarching testimony of a changed life is the greatest argument for Christianity. Wow! Ang isang buhay na binago ay ang pinakamabigat na ebidensya na totoo ang Diyos. Kasi kahit anong galing ng isang tao mag-preach, kahit anong galing niya makipagdebate, pero pag walang pagbabago, walang namuong pagmamahal sa Diyos, walang pagkamuhi sa kasalanan, walang desire na i-deny ang sarili at pasanin ang krus para maisulong ang calling ng Diyos sa buhay niya, ay maaaring hindi totoo ang kiniklaim niya na siya ay Kristiyano. Pero kung may transformation, ay kahit hindi ka magaling makipagdebate, kahit hindi ka seminary graduate, ay may papahayag mo sa iba ang salita ng Diyos ng mas epektibo at kapanipaniwala. Tuloy natin yung talata sa 1 Peter 2:11-12. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Pansinin ninyo kung paano nagsimula si Pedro. Sabi niya, mga minamahal. Ibig sabihin, nagmamalasakit siya. Nagsasalita siya mula sa puso at pinapaalalahanan niya tayo na tayo ay mga dayuhan at pansamantalang naninirahan. Ano ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na physically ay lilipat tayo sa ibang bansa. Ang ibig sabihin nito, bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus, hindi na tayo kabilang sa sistema at pamumuhay ng mundong ito. Ang tahanan natin ay sa piling ng Diyos at tayo ay dumadaan lamang sa mundong ito. Alam mo, nung sinulat ito ni Pedro,
ang mga early Christians ay nakakalat sa iba't ibang Roman provinces. Dito, normal lang at tanggap ng lipunan yung idol worship, yung immorality at pagiging makasarili. Now, bilang mga bagong mananampalataya, araw-araw silang nakakaramdam ng matinding pressure na makisabay na lang sa agos. At talagang minsan ay bibigay ka at makikiayon. Bakit? Kasi sa kultura nila noon at maging sa kultura rin natin ngayon, totoo ito. Kapag pinili mo maging iba at nanindigan ka para sa tama, ano nangyayari? Mas madalas, ikaw pa nga yung pinagtatawanan. Ikaw pa yung nire-reject o hindi maiintindihan ng sarili mong mga kaibigan. Tama ba? Pero pinapaalala ni Pedro, sabi niya, huwag kayong makisabay sa kanila. Huwag nyo intindihin ang sasabihin ng iba. Hindi na kayo kabilang sa ganyang pamumuhay dahil citizen na kayo ng kaharian ng Diyos. Ibahin nyo ang klase ng pamumuhay nyo. Kaya sabi niya, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman. Ano ba ito mga ito? Ito yung mga bagay na humahatak sa atin papalayo sa Diyos. Pagiging makasarili, kasakiman, makamundong pagnanasa, o lust, pride, galit, at marami pang iba. Parang sinasabi niya, ganito mamuhay ang mga hentil, pero dahil pinili kayo ng Diyos, ay mag-iba na kayo ng pamumuhay. Hindi madali kasi struggle ito talaga. Sabi ni Pedro, itong mga pagnanasa ng laman na ito ay nakikidigma sa inyong mga sarili o sa inyong mga kaluluwa. Imagine mo isang pasyente na may malubhang sakit tapos binigyan siya ng doktor ng warning na iwasan ang mga bawal na pagkain. Now, bakit mahigpit ang doktor? Kasi kahit gaano kasarap yung pagkain na yon, kapag pumasok ito sa katawan mo, makikipagdigma ito sa lahat ng parte ng katawan mo, sa ugat mo, sa puso mo. At ano mangyayari? Unti-unti nitong lalasunin at sisirain ang kalusugan hanggang sa bumigay yung pasyente na may malubhang sakit. Ibigan, ganyan na ganyan ang kasalanan. Akala natin harmless. Akala natin okay lang itong pride ko, okay lang itong galit ko na hindi ako nagpapatawad. Okay lang itong secret sin ko sa internet. Wala naman nakakaalam eh. Pero ang totoo, ang pagnanasa ng laman ay mapanganib sa iyong spiritual health. Nilalason at kinakalaban nito ang kaluluwa mo. So, ang ibig sabihin, itinuturo ng verse na ito na ang buhay Kristiyano ay isang matinding spiritual battle. Ang kalaban mo ay hindi ang asawa mo, hindi ang boss mo, hindi ang gobyerno, kundi ang pinakamabigat na laban ay nasa loob mismo ng sarili mong puso. Yung mga pagnanasa mo. Kaya si Pedro ay nakikiusap sa atin na ipaglaban natin ito, na seryosohin natin ang kasalanan at huwag natin itong alagaan sa ating puso. Kaya nga ito yung encouragement ko sa iyo, kaibigan. Kapag nararamdaman mong parang mag-isa ka lang sa opisina, yung tipong nagkaisa na silang lahat na mag-sideline, tapos ikaw ay hindi, tapos galit sila sa'yo, feeling mo nag-iisa ka lang, huwag ka malungkot. Kasi yan ang patunay na nag-iba na ang buhay mo. Ito ay magandang sign na ikaw talaga ay kabilang na sa Diyos. At ang citizenship mo ay nasa heaven. Tandaan mo ito, ang mga values mo, ang mga goals mo, ang priorities mo ay iba na sa mga katrabaho mo. Kaya may magagalit at may magagalit sa'yo kasi hindi ka nila kagaya. Pero merong tao ang makakakita ng kaibahan mo at siya ang maniniwala sa Panginoong Hesus at magpupuri sa Diyos. Then, sabi pa sa verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Ang salitang hentil ay tumutukoy sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos at ang mga hentil na ito ay suspicious sa mga Kristiyano. Para sa kanila, ang mga tagasunod ni Lord ay mga weird, mga panggulo dahil sila ay masama ang gawain. Kasi nga, hindi sila nakikisa sa celebration ng mga kanilang Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, kahit gumagawa pa ng tama ang mga Kristiyano, hinuhusgahan pa rin sila na sila yung mali. Kaibigan, pamilyar ba ang sitwasyon na yan? Sa panahon ngayon, maraming maling akala at pagpuna sa atin. Minsan sa opisina, ikaw pa ang pinag-iisipan ng masama kapag hindi ka sumasama sa mga inuman, hindi ka sumasama sa chismisan, sa social media, kapag nanindigan ka sa kung anong tama at ayon sa Bible, tatawagin kang judgmental, ipokrito o makitid ng utak. Kahit sa sarili nating mga kamag-anak na hindi pa nakakilala sa Panginoon, minsan tayo pa yung pinaparinggan kapag may family gathering, kapag may reunion. Tama ba? Now, maaaring tinatanong mo, Kuya Mike, ibig bang sabihin, nahayaan ko na lang silang siraan ako? Hindi ba ako magde-defend? Kapatid, hindi ibig sabihin na magiging doormat tayo, natatapakan na lang ng lahat. May tamang oras para magsalita ng totoo. Pero ang tinuturo rito ni Pedro ay ito,
Huwag ka lumaban dahil galit ka. Huwag ka lumaban gamit ang social media. Huwag ka lumaban sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi lalaban ka sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuti. Hahayaan mo na makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Ibig sabihin, hayaan mo ang kabaitan mo, ang honesty mo, ang pagmamahal mo, ang forgiveness mo at ang self-control mo ang magpatahimik sa mga maling paratang nila. Sabi nga ng sikat na apologist na si Francis Schaeffer, through the centuries, the greatest argument for the gospel has not been words, but the changed lives of believers. Ang pinakamalakas na argumento para sa ebanghelyo ay hindi yung galing mo sa debate, kundi ang iyong nagbagong buhay. Ito ang ibig sabihin ng live honorably among others. Now, ang tanong, bakit natin ito gagawin? Kasi sabi sa verse 12, balikan natin, upang makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Wow! Sa'yo ang paggawa ng mabuti, pero ang papuri ay kanino? Sa Diyos. Kaya nga ang goal, kapag may argumento ay hindi patunayan na mali ang iba at tama ka. Kasi hindi natin kailangan ng papuri. Ang papuri ay sa Diyos. Hindi tayo nagpapakabuti para lang sabihin, sabi ko sa iyo ako yung tama, kayo yung mali. Hindi yun. Ang ultimate goal natin ay balang araw, dahil sa napanood nila sa maayos mong pamumuhay, bubuksan ng Diyos ang kanilang mga mata, magbabago ang puso nila, at silang mga dating naninira sa iyo ay magiging kasama mo nang nagpupuri sa Diyos. Amen ba? Kaibigan, kapag tinitignan ba ng mga katrabaho mo, ng mga kapitbahay mo, o ng mga kamag-anak mo ang buhay mo, nakikita ba nila ang Panginoong Yesus? O nagiging dahilan pa ang ugali mo para lalo silang lumayo sa Diyos? Tanong din natin ito, may mga bahagi ba ng buhay ko na hindi honorable sa harap ng Diyos at ng tao? May double life ba ako? May kasinungalingan ba akong tinatago? May bitterness ba akong inaalagaan? May private compromise ba akong iniingatan? Kaibigan, kung sa mga nakaraang araw ay nadala ka ng emosyon, kung nakipagsigawan ka rin sa mga taong umabuso sa iyo, kung nakapag-compromise ka sa iyong integrity, at dahil doon ay nasira ang patotoo mo bilang Kristiyano, ay mag-confess ka at mag-repent. Balik ka sa Panginoon at lumakad muli sa direksyon na pinapatahak niya sa iyo. Live honorably among others. Kaibigan, maaaring tinatanong mo, paano kung hindi ako sigurado na pinili ako ng Diyos? Paano kung hindi ko maramdaman na kabilang ako sa royal priesthood? Kasi alam ko kung gaano kadumi ang buhay ko. Ang dami kong kasalanan, ang dami kong sablay. Kaibigan, hindi mo kailangang hulaan kung pinili ka ba o hindi. Sinasabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaibigan, ayon sa talata, ay paano mo malalaman na kabilang ka sa Kanyang pamilya? Tanggapin mo ang Panginoong Yesus at sumampalataya ka sa Kanya. Kung pagod ka na sa kadiliman, kung pagod ka na sa pagdala ng guilt at kahihiyan sa buhay mo, at kung gusto mong maranasan yung kapayapaan na mayroon kang Ama na nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon, ito na yung called out moment mo. Tinatawag ka na niya palabas sa lumang buhay mo. Huwag mo i-reject ang tawag na ito. Kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya at pagtanggap sa Kanya. Sabihin mo sa Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung nanalangin ka ng buong puso, binabati kita. Ayon sa salita ng Diyos, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Ikaw ay called out. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para may pag-pray namin ng iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Kaya simula ngayon, remember who you are. Ikaw ay naging anak na ng Diyos. Pangalawa, declare what God has done. Ipamalita mo sa iba ang kapatawaran mo at pagbigay ng Diyos sa iyo ng karapatan na maging anak niya.
Pangatlo, live honorably among others. Ipakita mo sa mga mahal mo sa buhay na ikaw ay binago na ng Diyos upang sila man ay magpuri sa Diyos dahil tinanggap din nila ang kaligtasan na natanggap mo. God bless!